Ayan o, si Kuya Dodong ha. Ganda boses. So kung hindi siya makikita dito sa may Aldibingo, Rojas Avenue, corner, makikita niyo sa may San Pedro Street. Ang ganda boses. Okay, so from here, vlog tayo sa Rota. So anything under the sun, no? Lahat na makikita natin, gawa natin ng real-time reaction, diba? So USSC or Triangle, City Triangle. So isa yan sa one of the oldest na naabutan ko. Hindi man siguro siya like mga 1990s or 80s, pero at the 2000 existing na yan. Likod niyan ay Bangko Sentral Boy Scout of the Philippines, Boy Scout, BSP. Kasi parehas sa BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, Boy Scout of the Philippines. Anyway, so yan. City Triangle, siya pa rin yung hindi pa natatanggal dyan, oh. Yung magkabilaan, no, parang yun si Aldibingo, tinatanggal na. Gandahan, para gawin siyang ano, 202 Peak Lane. I don't know kung anong gagawin dyan, no. Mixed use shopping mall, something, mga ganun, or opisina, whatever. So, malalaman natin yan in due time. So, City Triangle, tas katabi niya ay si, yan, high rise. I mean, hindi pala siya high rise. It's a skyscraper actually. Kasi pag 30th floor ay isang gusali, ano na siya, pasok na siya as skyscraper. Naglalagay na sila ng mga palamuti, decoration for Christmas holiday season. Happy holiday, no, sa mga Pilipino buong mundo, lalo sa mga Christians, kasi Muslims hindi sila nagse-celebrate ng tawag na ito holiday season like Christmas sa mga Kristiyano, pero nakikisaya sila. Kumbaga, ano ba, kumbaga they're respecting our events and vice versa din, no, ang mga Kristiyano din sa mga Muslim, meron din sila mga Ramadan holiday din tayo, di ba? Mga ganun lang. So ito naman yung lugar kung saan parang ano pa siya, no, hindi naman siya masabing mapag-iwanan kasi so far wala pa naman ding mga bagong development sa lugar. Basta dito sa Davao, ito sasabihin ko lang ha, hindi siya sa, wait lang, basta ano, within the city may makikita kang ano, ito yung tinutukoy ko na may makikita ka ng mga informal settlers or slums or squatter, whatever, pero let's not use the word squatter kasi hindi daw talaga siya maganda pakinggan. Tama din naman kasi pag squatter kasi kumbaga parang something na meron nang nagmamayari tapos in-squat ko pa, diba, parang kinuha ko ba, no, inagaw, no. So let's stop using the word squatter. At maraming salamat din sa nagpuna sa akin yan dati. So mula noon, sinisigurado ko na sa sarili ko na hindi ko nagagamitin ang kanyang salita. So instead, I choose to use the word slums or informal settler, ganun. So yun, marami pang mga informal settlers in slum area dito sa City of Davao proper district. So namely, okay, pangalan natin, example dito sa may, yun na nga, likod nito, yan, likod niyan, may ano dyan, mayroon pang mga slum area sa may Acacia, yun, Acacia. Tapos doon sa may in between sa may Kapitan Tomas Monteverde or Ponciano Street, no. Tapos sa likod nun ay Quirino Avenue, in between meron doon. Saan ba? Dito sa may Villa Abril, meron pa dito mga hagar sa Villa Abril. So far hindi ko na nadadaanan, hindi ko na siya na, ayun, meron na tayong ano, busker sa Davao. Oh my godness, galing, natutuwa ako. It's happy to know, no. Good news yan para sa akin na may mga buskers. Ibig sabihin yan talagang, kasi dagdag talaga attraction sa Davao or sa kahit anong syudad ang ang street buskers. Yung may mga napiperform, di ba? O, gaya nun. So dalawa na so far, nakikita ko yung sa Kuya Dodong na napakaganda. Talagang binilihangog din tubig, i-request din, no. Tapos yun, meron doon sa SM din, sa SM Ecolanda. So far 3. Ay, meron pala pang-4 doon sa may Gaisano Mall of Davao. Nakita ko one time dyan sa may tulay. So 4 na yung buskers natin sa Davao. So sana dadami pa, no. Tapos kung magkataon, gusto ko rin mag-buskers na rin ako. Kaso nga, ano ba talent ko? Parang wala naman, no, di ba, magaling kumanta. Kumakanta lang, pero yun nga lang, hindi pinaboran ng tadhana ng magandang boses. Mahagala, ayan. Ganito ko lang siguro yung camera. Ano sa tingin nyo? Okay ba itong ganito? Para na rin kayo sa makay, yung mga tao, hello. Ay, mga Dabawin nyo. Okay, balik ka natin yung slum area, no? So marami tayo dito sa Davao City. Basta makikita mo yan kapag ka nasa
gusali ka, nasa tuktok ka ng Misachira, nasa tuktok ka ng sige. Verdon Park, basta sa mga marataas sa mga condominium unit, mga condominium buildings ito sa Davao, makikita mo yung mga bahay-bahay no, na sabi naman nila eyesore, pero para sa akin okay, hindi naman, parang parang maganda nga tignan no, kasi nakikita mo yung mga bahay-bahay. Masasabi mo ba na yung mga bahay na yan napakadami, may mga naninirahang pamilyang maliligaya at pasasaya, no? Yung buhay na komportable lang, ganun lang, buhay na hindi mayaman, hindi ganun ka super duper rich, pero komportable silang lumabas sa syudad, di ba, gumala, komportable silang magliliwaliw kasama ang pamilya at mga kamag-anakan nila. Kapag ka nasa aeroplano ka naman, makikita mo rin sila. Siyempre sa mga drone shots ni RPV Motovlog, shout out din kaya The Nature Adventure. The Adventure Nature, basta yun yung channel niya. So far sila palang dalawa yung vlogger dito sa YouTube na Davawin nyo na gumagamit ng drone shots, which is maganda. So makikita nyo yung mga kabahayan talaga, lalo na along Boulevard, no? Marami din ng mga dyan, mga informal settlers. Yung kumbaga parang some part is informal settlers, ang iba naman na party ay na siya, kumbaga parang na-award na ng city government or ng NHA sa mga naninirahan doon. Pero yung talagang pinaka-outskirt ba tawag dyan, basta pinaka-outskirt o yung pinaka-coastal talaga, pinakagilid, yan yung parang tinatawag talaga na hindi na siya pwedeng i-award kasi na nga siya, dagat na talaga dapat yun, hindi dapat tirahan. Pero ayun, may mga nagsisettle pa rin, may mga settlers. So yan yung parang challenge yan sa ating mga taga City of Davao Government Office, LGU, local government, kung paano nila yan eradicate, no? Eradicate ba na hindi lang basta palayasin, kundi bigyan sila ng mas matino, mas disintin at saka mas ligtas na habitats, tama ba? Tirahan, gano'n na lang. Kasi pag sinabi kasing habitat, yun parang mangroves, no? Mga tirahan ng mga buhaya, mga mangroves, mga sea creatures at ng mga isda para safe sila mapawikan, gano'n. Anyway, so yun, 4 na buskers. Meron ako dito nakikita yung kulot na tumutugtog ng gitara. Tapos yung si Kuya doon sa may Arc of Friendship sa may Santa Ana corner, 2. Tapos si Kuya Dodong doon sa may sa may Aldivinco, si Emerito corner, Rojas Avenue. And pang-4 naman is yung nakita ko sa TV and sa viral na mga post video sa Facebook na yung lalaki na kumakanta sa may SM Nicoland. So far 4 na nakakatuwa, nakakahanga pag ganun. Kumbaga gusto ko makita yung parang transformation ni Davao City na dati city lang talaga, malaking city in terms of land area, one of the city daw pinakamalinis sa tubig, pinakamalinis na hangin, isa sa mga pinaka most livable city, the one and only 911 in the Southeast Asia, marang gano'n, di ba? Pinakamaraming installed CCTV cameras in the Philippines. Tapos basta maraming mga bagay din, no, sa Davao na isa sila sa pinaka parang ganon. Hindi man tayo historical city, di ba? Hindi man tayo ancient city, hindi man tayo oldest city like Cebu, Iloilo, Tacloban. Oldest ba ang Tacloban, mga Hagala? Hindi man tayo kasing luma ni City of Manila, hindi man tayo kasing luma ni Cotabato. Cotabato is mas siya, di ba, mas una siyang founded. Pero sige na, bahala na kung mali naman ako, wala problema. Basta yan ang pagkakalam ko, nababasa ko sa Wikipedia, mas sila founded sila like 1520, ganun, no? 1560, basta 1500s, 1525, mga ganun, no? Basta maaga silang na founded. Actually sa Pilipinas naman talaga, bawat bawat rehiyon, bawat isla may kanya-kanyang may kanya-kanyang mga leader, no? May kanya-kanyang hari, dato, sultan, mapapatawag dyan, di ba? For example, sa Cebu or sa Sugbo, Raha, Humabon. Sa Lapu-Lapu, Mactan, no? So island of Mactan is si Raha, Lapu-Lapu, ano ba tawag kay Lapu-Lapu? Basta Raha Lacandula, Raha Humabon. Sino ba? Mga king of king, di ba? Sa Hulo-Solo, Sultanate of Sulu, ganon. Marami na mga prince and princesses sa buong Pilipinas. So
ibig sabihin wala pang ano, kahit wala pang mga occupation or wala pang mga tinatawag nating pananakop, no, ng mga banyaga sa Pilipinas. Meron na tayong kanya-kanyang form of government. Yan na nga, sultanate form of government. Meron na tayong kingdoms. Basta marami na tayong ano, mga kaharian, harian, kingdoms. Marami na tayong form of governments. Iba-iba nga lang sistema. So, ibig sabihin, pwede na tayong ano, mag-federal, ibalik yung ano, ganong estilo ng Pilipinas siguro. Every island, no, kanya-kanyang state. So, ano bang gustong tawagin niyo sa Iloilo? I mean, sa Panay Island. State of Panay, pero wag na lang sabihin State of Panay, parang ano, Kingdom of Panay. Ano mas maganda? Tapos dito sa Mindanao, Empire. Duterte Empire. hindi rin Duterte Empire kasi ang Duterte is Davao City lang naman kasi, di ba? Hindi naman niya hawak ang the rest of the region, di ba? Pwede, depende sa 5 probinsya ng Davao region kung sila ay magpapa-under kay Duterte, di ba? Magpapasakop sila. So, pwede silang magpatawad ng ano na Duterte Empire. Tapos yung ano namin dito, ang aming pwede kaya ano, Eagle Empire or Durian Empire, pwede rin. Pero hindi rin no? Pag sinabi Duterte talaga pinaka-accurate para sa atin, Duterte country. Kasi pag sinabing durian, may mga durian kasi sa ibang rehiyon. May durian sa Cotabato, meron sa Agusan, Bukidnon, meron din. Meron din sa Luzon. Pero pag sinabing Duterte, walang Duterte sa ibang rehiyon, ibang probinsya, no, Davao City alone. Diyan lang makikita. So, siguro makiki-join ang mga taga Davao region, no. Sige, papasakop na rin kami. Sakop na kami sa mga Duterte sa Imperyong Duterte, parang gano'n. Tapos ano ba? Negros, yun. Isa yan sa pinaka mayaman na probinsya, isla. Pwede siyang kingdom, no? Kingdom of Negros. Tapos ang kailang pinaka city proper o pinaka imperyo, pinaka kingdom ay ang Bacolod or Dumaguete. Meron tayo dito anong tawag dyan? Mailaw sa NCCC Plaza, Victoria Plaza. The first ever shopping mall in Mindanao, Victoria Plaza. Kailan? 1950, 1960, 1970, 1980. Limot ko na, no? Sorry naman, meron naman Wikipedia pero wala ako sa mood ngayon na magbukas ng Google. Yala, no? Minsan ginawa ko tanang content itong GP Laurel Avenue na Business District of Davao. Ito na yung pinaka mayaman na area, pinaka maraming mga IT parks, mga BPO, maraming mga business corporates offices or mga business districts, mga gano'n, no? Napakadami. So, mula dun sa may Quezano Mall of Davao, yun na yung simula ng GP Laurel Avenue. Actually, dun sa may sa may STI. Doon na nasisimula yung GP Laurel Avenue hanggang sa makalusot ito sa Arcastillo na intersection doon sa may Ashuela Cove. Tapos yun ang Maharlika Highway na. So yung highway na to, ito yung pinaka main road na talaga masasabi ko sa buong Davao. Kasi ito yung pinaka main thoroughfare ng mga Davaoenyo, no? Papunta ka ng kahit saan, sa Panatan, Tibong, Colasan, Bunawan, lahat ito i-access, no? Ito yung pinaka main access road para sa mga nabanggit kong lugar na yun. Mapabuhangin, Panakan, Tibong, Colasan, Bunawan, Sasa, kahit mga taga El Rio, Buhangin. Kasama pa rin diba ang El Rio sa Buhangin District.
Kaya isa to sa may pinaka-traffic na kalye. Siyempre ngayon, holiday, walang trabaho, walang pasok. It's Monday. Kaya walang masyadong sasakyan. O wala pa yan ha. Pero dati pag ganito yung senaryo ha, traffic na to nung araw. Balik ka na yung mga 2008. 2007. Batil ko laging nababanggit ang 2007, 2008 kasi yun kasi yung time na ako'y pag-alagala na. Kasi siyempre iba naman kasi yung nag-aaral ka pa ng high school, hindi ka naman talaga pwedeng lalabas-labas lagi, no? Pupunta-punta sa iba-ibang mga distrito at barangay. Kasi nga, estudyante ka pa lang, di ba? Eskwela, bahay, uwi, eskwela, bahay, gano'n lang, eskwela, bahay. Pero siyempre, nung 2006, siyempre, job hunting. Job hunting na, siyempre, mapapatpat ka na sa mga lugar-lugar kung saan-saan. Doon mo na makikita yung mga pangalan ng mga lugar. Job hunting. Wow. Hiring, ganito, ganyan. Okay, located, office, located at Haltan Building. Office located at New City Commercial Center, Oyango rin, Davao City. Or Ramon Magsaysay Avenue, Davao City. Marami tayong mga gusaring makikita talaga dito. Isa na lang yan ang SMDC. SMDC. Wait lang, SMDC. Akala ko ano yan, Avida. Avida, Ayala ba, SMDC din sila? Okay. Tapos ito, Dorian Hotel mga Hagala. Ito yung, kung meron tayong Davao Metro Shuttle Bus na flag carrier or flag barrier ng Davao. Meron tayong hotel na talaga nakapangalan sa ating syudad. Dorian Hotel. Diba? Very iconic. Pangalan pa lang. Sabi mong Davao na Davao talaga. Tapos yung Apo View Hotel. Diba? Napaka-iconic. Kasi pasalibing Apo, Davao City. Marami tayong mga dito, mga international students, no? Mga Indian national. Shout out pala, nakalimutan ko yung pangalan. Meron tayong mga may nanonood sa atin na taga India. Indian national. Dito siya nag-graduate sa Demis If. Na-miss niya ang Davao daw. Yun na nga. Kasi naging parte ng buhay niya and nakapag-graduate talaga siya kapag na pag-aaral. So one of the city kasi ang Davao City, kaya ayun, natapos yan na walang masamang nangyari sa kanya, no? SMDC pala yan. Okay, akala ko sa Avida Tower. I mean, Avida Tower siya. Pero di ba pag Avida Tower, ano yan? SMDC ba? Di ba ang SM yung may-ari ng SM? SM Development Corporation or Construction. Bahala na kayo dyan. Ang ganda ng mga gusali dito makikita natin. Madami din. May natanong sa akin kung ano nga ba maganda daw na business districts in mga high-rise buildings, kung kumpulan or hiwa-hiwalay, kalat-kalat. So ang sagot ko doon, depende kasi yan sa iyong preference, nasa sa iyo yan. Kung gusto mo yung kumpulan, kung gusto mong maramihan, kung doon ka nakabase lang talaga sa gusali. Skyline kasi means skyline yung parang ano ba, earth, land, water, tapos yung langit. Kasi sabi ko dito, yun lang yun. Basta gusto ko yung skyline of Davao, kasi skyline of Davao, skyline of Cebu, Manila, medyo wala, hindi ako impressed, no? Pero ano lang, parang nahanga lang. Congrats lang din sa mga taga Luzon, taga Metro Manila, kasi pagka galing Manila, doon pinanganak, doon lumaki, talaga masasabi mo na mabasosyal, kasi lumaki sa pinaka-metro, pinakakabisira ng Pilipinas. Pero ngayon hindi na, no? Hindi na siya ganun ka-advantage, no? Ang pangalan na kapag Manileño, kasi pag Manila kasi, grabe, kapag congested, hindi na siya nakakatuwa, traffic. Tapos buti na lang talaga, no, na malinis lang Manila. Nakahiya naman si Isko Moreno, idol niya si Digong ha, pagdating sa cleanliness, next to godliness na estilo sa pamumuno sa syudad. Diba? Neat and clean, pinunin naman. Most neat and clean. So ginaya ni Isko Moreno. So ngayon si Isko Moreno naman ay may mga, hindi kasi lahat maka-Duterte, diba? Ang iba wala, pahil. Kasi nga parang discriminated naman talaga, kasi kapag taga Mindanao o taga Visayas, pag sinabing Bisaya, wala na yan. X na yan, tae yan sa mga
Katagalogan. Pero hindi lahat ha. Oo, pero mostly parang hindi nila matanggap na pangulo galing sa Mindanao or Visayas. Hindi nila matanggap na ang pinakamagaling ay nanggagaling doon sa yung mga ganun pinakamagaling. Siyempre, sa dami ba naman na tumakbong presidente that time, di ba? Pero si Digong talaga ang nanalo. So, ibig sabihin siya ang pinakamagaling. The numbers speaks itself. Parang ganun. So, hindi nila matanggap na ang kailang mga head ay executive, chief executive nila ay mga Bisaya. So, hindi nila sinunod si Digong. Pero nung time na si Isko ang naging leader, ay ibig sabihin parang siya yung namuno ba nun? Parang siya yung founder or ano tawag nito. Basta, naginaya niya si Digong. So, ngayon, ang mga Tagalog, mga taga some part of NCR, marami sa NCR na gumaya din, no? Lininis din ang mga creek, ang mga kanal, ang mga estero, yung mga kalye, mga kalsada, talagang nagkaroon din sila ng reforma. So ngayon, hindi nila yung tinanaw as credit galing kay Digong, kundi credit yun kay Isko Moreno. Kasi hindi nila matanggap na it takes Bisaya, it takes Dabawenyo, it takes Cebuano, kasi Cebuano si Digong, it takes Litinyo, it takes Mindanawan para lang linisin ang kailang mga kalat. Di ba? Nakakaya. Parang sa akin na case, nakakaya yun sa mga Tagalog na mga feeling, no? Mga entitled na akala mo mga first class citizen. So nakakaya yun sa parte nila na yung kanilang tae, yung kanilang kalat, basura, ang naglinis ay taga Mindanao, di ba? Bisaya. So yun, nagsilinisan din sila ng naglagay sila ng mga proper parking space. Naglagay ng tamang mga pilahan para daan. Kasi dati pansin ko sa Calabarzon area, yung Calabarzon area, mga Tagalog region talaga yan. Kaya yung mga purong Tagalog, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, tsaka Quezon Province. So, yun yung part na yun. Pansin ko talaga kung parang bawat kanto may kanya-kanyang parkingan, mga paradahan, pilahan. So, inayos nung time ni Isko. Siya talaga yung nanguna. Siya yung leading the way to cleanliness of the city. Pag-organize. Kaya yun, ginaya si Isko ng mga Tagalog leaders. Kaya yun, okay lang din. Siya kasi Digong, wala naman siyang pake, no? Kung i-credit sa kanya o hindi. Basta sa kanya magpakinabangan ng madlang Pilipino, madlang people. Ganun lang, no? So medyo political tayo for this video. Konti lang naman. Sogo Hotel, the one and only Sogo Hotel. So dito sa Davao, meron tayo dito nag-iisang Sogo, nag-iisang Pure Gold, nag-iisang Red Planet. Yan kasi yung mga di ba, mga establishments, no? In the mga business na common or widely known or makikita natin lagi sa lansangan ng Manila. Sogo, Pure Gold. Dito sa Davao, meron tayong Pure Gold, isa. Tapos meron din tayong Sogo Hotel, isa. Maganda, di ba? Ayos yun. Tapos ano bang gagawin natin? Hindi ko muna tatapusin ang video kasi madadaanan pa natin yung Lanang District kung tawagin, kung saan ay makikita natin yung SM, tapos likod nun ay pasilip sa Davao Park District, tapos yung parang Lins Residences, LPDH by Lanang Premier Doctors Hospital. At bago tayo makapunta ng SM, meron tayo madadaan ng Tibo Cure Hospital, no? Shout out kay Sir Mark and Ma'am Pearl, no? Na sila nga yung mga nakatira sa Florida, na doon din pala din galing sino yun? Tibo, Mike Tibo. Basta si Mike Tibo ay pinanganak August 1987. Sikat siya na football player, tapos yun, naglagay siya ng hospital dito or pinangalan sa kanya. Ano bang istorya niyan? So syempre minsan pupuntahan natin yan. O nga pala, speaking of senator, no? So ang mga senator na nagpapalaganap ng kanilang magandang advocacy at adikain ay isa na yan, for example si Bongo. Yan, Malacate Center, nagsisimula niyan. Actually, Duterte pa rin yan. Pero syempre si Bongo ang alter ego ng ating dating Pangulong Digong. Kaya kung ano yung meron kay Digong, yun na rin meron kay Bongo, di ba?
Alter ego nga eh. Tapos yun, bali pinalaganap ang Lingap. Lingap means yun nga, libreng malasakit center. Pinalaganap ang ganong sistema sa buong Pilipinas. So ngayon, hindi lang Davao City ang merong Lingap or malasakit center, kundi nationwide na. Tapos si Sara naman, ang ginawa naman niya ay naglagay siya ng mga satellite office sa lahat ng rehiyon yata. Pero sa Bacolod, I don't know sa Iloilo kung meron ba. Pakicomment ka dyan mga Ilonggo if you're still watching sa ganitong minuto kung nakaabot ka pa dito. Pakicomment ka kung meron ba kayong dyan, Vice President Office, Satellite Office, ganon. Na kung saan pag may mga problema like kakulangan sa panggastos financial sa hospital, pwede kayo lumapit na may mga discounts or libre o ano man ang mga financial assistance. Tapos yun na, malasakit center panigurado meron yan sa Iloilo. Sa Bacolod meron din, sure na ako dyan. Tapos yun, yung kay Bato naman, okay sana yung tokhang, yung tok-tokhang yun. Tok-tok pakiusap, katok pakiusap gano'n Ngayon, natigil na kasi nga inalmahan talaga ng International Court or ICC. Tapos DOH dati yan mababang lang yan usali yan dyan, Department of Health Region 11. So kumusta kaya sila ma'am, banggit ko pangalan ng kaibigan ko kasi yung secretary sa Department of Health dati dyan, director yung kanang kamay Kalihing. Tapos doktor sila hindi ko na lang papangalanan kasi kaibigan ko yun sila. Tapos JP Cabagyo Avenue ay balo pagtrabaho sa drainage at box. Marami dito ang CTTMO kasi marami ding mga nagkakamali sa batas trapiko. Maraming nahuhuli sa area na to, natikitan at ayun, huli pero hindi ko huli pero fine ganun. Ito yung Lanang District area kung saan makikita natin yung Red Planet. Diyan naka-check-in yung dalawang Amerikano na mga bata pa, pero lagaw na, lagalag, istoawi na rin. Red Planet, talagang lahat din ng lugar sa Pilipinas pinupuntahan. Kaya doon ako na-inspired. Sabi ko, sila nga na mga foreigner, sila nga na, alam mo yun, sila nga na kailangan nila gumastos ng napakaraming pera, alam mo yun, para lang makapagmamasyal sa Pilipinas. Na-appreciate nga nila ang Pilipinas, lahat ng rehiyon, lahat ng isla, lahat ng probinsya. Ako pa kaya, di ba, na taga-Pilipinas. Wala akong tinatawag na language barrier, di ba? So far marami na ako napuntahan. Cebu, Bohol, na-vlog kung napuntahan, marami na talaga, pero yung na-vlog ko lang. So Manila, Benguet, Pampanga, Calabarzon, mga naano ko yun, na-vlog. Tapos NCR, Cebu, Central Visayas, and Western Visayas, and halos lahat na ng parte ng Mindanao. So, sa buong Mindanao, hindi ko pa napuntahan yung Zamboanga area. So, ito na yun, Tibocure Hospital. Tibocure Children's Hospital. Para sa mga bata pala to. For pizza. Okay, Acacia or Acacia. Bakit kasi tawaging Acacia? Pagkabasa niya dapat Acacia. Acacia. Acacia daw, Acacia. Ganda yan. Di ba napasok yan? Minsan, try natin. Ba't takas makaayala ang design, Di ba? Ayala may-ari niyan. Acacia Hotel. Balita ko masarap daw ang buffet dito. Pero wala mas masarap. Hindi ko pa siya natikman.
Kaya parang takot akong pumasok dyan para magbayad ng 1,000 mahigit para sa buffet. Kung saan meron naman akong alam na masarap na kainan sa waterfront. Insular Hotel by the Bay. By the Bay. O, ito na yun, Lanang District, kung saan may kita mo yung SM Lanang na hindi na siya tatanggalin yung Premier. SM Lanang na lang siya. IBIX, Concentrix, BXI, I-Core. So, 4 na business outsourcing process. Basta BPO. SM lang ng Premier muna siya ngayon. Hindi pa tatanggal yung Premier. Kailan kaya? Bakit naman tatanggalin? No? Para daw talaga hindi siya tunog pang social. Para kasi baka isipin hindi siya makamasa. Ano? Tapos likod niya ng SM na yan ay ang 11 hectare na Davao Park District by Mega World. Bakit kasi ang tagal ni Mega World nagtayo ng ano dito? Ng kanyang business district, no? Inaunahan tuloy ni Davao Global Township. Pero ang lupa kasi sa Davao, no, hirap, no? I mean, ano, lahat kasi ng area sa Davao parang may nagmamahari na, no? Or ibig sabihin, basta mahal ang value, malaki. Kasi itong mga gusali naman na to, kung saan may mga sa likod nun LPDH, Lanang Premier Doctors Hospital. Dito, hindi yata tanaw yung mga gusali. Yung lane, 4 lanes, ano ba tawag dyan? Basta yung mga condominium na yan. Lane residences, basta residences din tawag. Lanang Suites. So, ito yung Anthropor Lanang Business District or Damosa IT Park. OP 360. Ano yan? Nasira? Natumba? Ba't parang nade-deform yung ano nila? Structure sa taas. O this side. Para taga natapos ang ano na yan, kondo na yan. Ano? Ano sa tingin niyo? Okay. Ito yun, Warehouse Club. Napakatagal na yan itong Warehouse Club na to dito. Actually sa Davao, ito yung mga nauna, no? Kung sa Bicol region ay LCC. Tapos dito sa Davao naman ay convenience store. Central convenience store or warehouse. So, ito yung mga ano, mga lumang commercial and office spaces. Papuntang Mandawi Foam. Tapos duplex area palabas sa Art Castillo, Jerome. Ayan, high-rise building, Grand Regal. Yan yung namamukod tanging mataas sa gusali na makikita mo dati kapag ka nasa aeroplano ka or nasa Samal. Kasi yan lang yun, no? Grand Regal Hotel, Mount Apo View Hotel, Royal Mandaya Hotel, Marco Polo Hotel, Ateneo de Davao University, Price Tower, Landco, Dorian Hotel, Quezano Mall of Davao. So yun yung mga matataas na mga building sa Davao dati. Siyempre UIC, sama na natin UIC sa Bonifacio and UIC sa Bangkirohan. Pero siyempre dahil nga sa watak-watak, no, hiwa-hiwalay, kaya hindi masyadong makikita na meron na palang mga mid-rise and high-rise building ang Davao nung araw pa lang. Go Hotels. Grand Regal Hotel, Business Zone. Ang Regal is pamamay-ari ng mga Cebuano.
Mga old money sa Pilipinas ay karamihan din na nasa Cebu. Sila talaga yung mga Chinese. Sa Pilipinas kasi bago pa nagkaroon ng mga Espanyol, bago pa ang Spaniard occupation, may mga Chinese businesses na dito sa Philippines. Hindi naman talaga layon na magpayaman, magpa-multi-billionaire, kundi makaano na sila, makasurvive lang kasi during famine. Ayan na naman tayo nun sa pronunciation o tamang pagkabigla sa mga salita. Sa matinding tagutom na nararanasan ng mga Chinese sa China. Ito mga taga southern part of China ay pumunta ng Pilipinas, lalo na yung mga taga Fujian area kung saan dyan ang galing ang mga si family, Gokongwei, di ba? Tama, galing ang Fujian area yan, pumunta ng Pilipinas para maghanap buhay, magnegosyo kung ano-ano na lang. Kaya nung umalis ang mga Espanyol sa Pilipinas, yung kailang mga ari-arian sa Pilipinas na mga, hindi naman lang ari-arian pero inangkita naman ng mga Spanish, di ba, mga land grabber. So ginawa ng mga Espanyol, siyempre pinag-uutosan ng Espanya, ng hari ng Espanya na umalis ng Pilipinas. Yung mga lupa pinagbibinta pinagbibinta sa mga Chinese area, o kung tawagin na ay Parian. Parian means Chinese or Chinatown. Yan ba yun? Tama, Parian is Chinatown. Kung saan matatagpuan ng mga Chinese traders and mga business owners. So para sa akin talaga pinaka-influential China. Wala nang iba, China. Ang India sana, no, kaso wala eh. Ano sila, biktima rin sila sa pananakop, biktima sila sa western colonization, kaya hindi sila ganun ka influential. Ibig sabihin, hindi sila yung talagang lumaganap sa buong mundo at naging leader, no, unlike sa mga Chinese ba, no, lahat ng aspeto meron sila. Sa entertainment industry, halos lahat yan may mga lahing Chinese. Mga business industry, halos lahat yan may mga lahing Chinese. Sa politics, no, halos lahat may lahing Chinese. So okay na siguro tayo. Ano ko bang gagawin natin? Siyempre magpapaalam na. So that's all for this video. Thank you for watching. Ingat and bye bye. Dositane pala. Tapos meron palang incoming na Dositane ulit. Additional.